Hello po mga kababayan, this is Nancy Bicolana. Wala naman po tayong masyadong topic ngayon. Pero siyempre, nakuha na ng grupo ni Gatchalian ang leadership sa Senado. Yun lang naman ang pinagngangaw-ngaw nila the whole time, di ba? Kasi simula po ng naging, day one po na naging Senate Presidency Senator Alan Cayetano, nagngaw-ngaw na po sila ng nagngaw-ngaw. Yung kanilang mga ginagawa na panggugulo, sila naman talaga ng gugulo eh. May ebidensya po tayo niyan. Yung habulan, yung putukan, yung bugbugan, dyan sa Senado, sino po ba may kasalanan nun? Huwag mong sabihin kay Senator Alan Cayetano yan. Kayo ang gumawa niyan. So karamihan po, gumagawa sila ng mga bagay na panggugulo, yet itinatapon po nila sa kabila. Dahil nga po sa kakampi nila, ang media, yung media naman po dala-dala yan. So pinagtutulungan po tayo ng Senado at ng media, kasama na po yung iba, yung mga expert ko no, yung mga luminaries ko no, di ba? So the whole time po, especially yan si Lacson, yan ang laban kay Senator kay SP Cayetano na capable daw po of doing things. Di ba? So, mga kababayan, ngayon nakuha na nila, nakita naman ninyo yung kanilang ngiti, parang natanggalan sila ng tinik sa lalamunan. Ano po ba ang purpose nila? Di ba? Ano ang purpose nila dyan? Bakit hindi sila mapakali? Mayroon silang agenda eh. Hindi po para sa atin yan, in my opinion. Kasi bakit po kailangan mamilit? Bakit kailangan ipakulong? Bakit kailangan na hulihin na yung mga taong dapat dalahin sa ICC? Ano ang gusto nila? Gusto nilang mabawasan ang senador sa kabila. Kaya nga po maraming nadidismaya dito kay Chis Escudero at dito kay Joel Villanueva. Kasi nga po, mayroon na nga tayong independent majority na hindi hawak ng Malacanang. So kumbaga, ipinagkanulo nyo po ang taong bayan. Dahil hindi na, sigurado, pagtatakpan na naman nila ang investigasyon dyan sa Blue Ribbon. Parang binibitawan na nga nila. Ayaw na nilang pag-imbestigahan yan yun. Pero wag po sana tayong papayag dyan. Dahil hindi pera ni Joel Villanueva, ni Bongbong, ni naman. Pera ng taong bayan ang ninakaw. Pagkatapos gagawin nila, iititigil na lang nila at gusto na lang nilang imbestigahan yung naguhong bahay doon sa, sa Mindanao? Sa Lindol? Si Erwin Tulfo, lagi na lang sinasabing, hindi naman natin trabaho mag-imbestiga eh. Gumawa tayo ng batas. Di gumawa ka ng batas para hindi madaling nakawin ang pera ng mamamayan. Ang problema, kayong yumayaman eh. Kayong hindi naman dating mayayaman, yumayaman kayo bigla. Habang ang ating mga kababayan, nandoon pa rin sila. Gapang-gapang pa rin sila sa hirap. Itong ikinakadismaya. At ako din, nadismaya ako. Kasi ikaw una dito kay Chis Escudero na tinatawag na tuloy siyang Judas at traidor. Kasi nga po, dahil sa ginawa ninyo, alam mo, Chis Escudero, dahil sa ginawa mong paglipat, nandun ka sa majority, di ba? Lumipat ka. Tapos sasabihin mo, basahin ko lang muna ang sinabi niya. Tapos sasabihin mo, kailangan kong gawin kung anong tingin kong tama at nararapat. Hindi para sa sarili. Sarili to, hindi para sa isang pangkat na grupo, pero para sa Senado na bilang isang institusyon. Kailan kayo? Ba't wala kayong imik? Nung binabalahura ang institusyon, ang Senado. Di ba? Bakit walang nagsalita sa inyo? Sure, kumampi ka sa majority. Pero hindi ka namin narinigan masyado. Bakit nyo hinahabol ang kapwa ninyo senador sa loob ng Senado?
O bakit niyo binubugbog ito? O bakit kayo nagpapapatok? Wala lang. Tapos sasabihin mo, para sa isang institusyon, di ba? Sa Senado na bilang isang institusyon, di ba? All of a sudden, concern na concern kayo sa institusyon na Senado. Samantalang kayo dyan, binabalahura ninyo. Di ba? Oh, anong sabi pa? Para sa akin, hindi na kulay sa politika ang pagkakampi sa isa o sa kabilang grupo. Kumampi ka nga kunyari lang hindi. Ito lang nakakadismaya Escudero. Alam mong ginagawa ng administrasyon. Siguro okay lang sa'yo ang mga ginagawa niya. Okay lang ba sa'yo na ang administrasyon na to ay mang-aapi, manglulupig? Okay lang sa'yo yan? Na halos ikulong lahat ng mga kalaban sa politika para sila'y panalo? Okay sa'yo yung ganyang klase, Chis Escudero? So wala kang kwentang senador. Hindi ka na dapat makabalik dyan. Bakit nyo ginawa ito? Dahil akala nyo talagang wala ng eleksyon? Talagang akala ninyo tuloy-tuloy pa kayo. Re-electionist po yan si Escudero. Yan po naman si Joel Villanueva, hindi po re-electionist yan. Dito na lang muna tayo kay Escudero. Escudero, itong ginawa mo Mula nung ginawa mo, lumipat ka dito, binigyan sila ng 12 number, ang gulo-gulo po sa Senado. Away-away. Tapos ayaw nyo ng away, di ba? Pero anong ginawa mo? Nag-create ka ng away. In my opinion, kasi nung ginawa mo yon, inaway yung kabila. Di ba? Binantangan na ng gugulo, ng ganito, ng ganyan. Pero sa totoo, dahil sa'yo, sabi nila sila na ang majority. Naniniwala ka na two-third, yung 13 kailangan, 12 na lang okay na. Pati ba naman ikaw na abogado, pumayag ka dyan? Yun lang. Dahil, alam mo siguro lang naman, dahil hindi binabandera sa'yo yung kaso mo, hindi ka kakasuhan ng plunder, na hindi ka makukulong, na pwede kang kasuhan ng iba, na pwede mong labanan, at least hindi ka makukulong. Iyon ba yun, sir? So, ibig mong sabihin, pinagkanulo mo nga, ibininta mo, ipinagpalit mo, yung taong bayan na bumuto sa'yo para sa iyong kapakanan. Si Senator Jingo Estrada, siya ang para sa bayan. Alam niyang wala siyang pagkakamali, lalabanan niya at nilabanan niya, pinatunayan niya. Kayo, ikaw, Joel. Diba? So yun lang masasabi ko sa iyo, sir. Parang ipinagkanulo ninyong dalawa ni Joel Villanueva ang taong bayan kasi nga po kilala ang administrasyon na to sa panggigipit. Siguro naranasan niyo yan Siguro kaya ginawa ninyo. Pero kung talagang meron kayong integridad, kung talagang kayo para sa tao, hindi nyo dapat ginawa yung ganyang ginawa ninyo na ipinagpalit ninyo ang tiwala sa inyo ng tao. Pumanig kayo sa administrasyon na to na alam ninyo na tinatanggal sa masamang paraan, ikukulong, isiship out, susuhulan, gigipitin, tatakutin. Iyon ang inyong kinampihan. Yun po, yun. Dito tayo kay Joel Villanueva. Ito naman si Joel Villanueva, mga kababayan. Wala din isang salita. Pero ang daming baklas, mga kababayan. Ang dami po. Ang dami. Pakita ko muna sa inyo to. Ang daming baklas sa kanya. Ito kasi dito. Kung makikita po ninyo ito, kung makikita po ninyo yan, yung kanyang Sibak Party List, kinongratulate siya sa pagiging, sabi dito, congratulations Senator Joel Villanueva on being elected as Senate Deputy Majority Leader. May you continue to champion integrity, sir, mga sir. Nasaan po ang integrity ng isang taong walang isang salita? Ang isang taong pastor kuno,
na sinasabi niya ay ano ba yun? Alam natin kung bakit inilagay tayo sa posisyong ito. Bakit po? Anong integrity pa ang meron ka, Joel Villanueva? Because nakita ko nag-video ka pa Nasabi mo wala kang kasalanan. Nasabi mo pabago-bago yung kasong ikinakaso o ebidensya. Nasabi mo lalabanan natin ito. Tiwala ako, lalabanan natin ito. Nasaan yung lalabanan natin ito? Sumuko ka pala. Si Senator Jinggoy ang lumaban. Siya ang mas may integrity. Mas pinili pa niya na makulong siya kaysa naman sa sumuko siya sa mga taong manlulupig, sa mga taong mang-aapi, sa mga taong nananakot, nanunuhol. Di ba? Sabi niya, excellence and genuine service to the Filipino people. Ang dami pong baklas nito. Kita ninyo kung ilan ang after 7 hours po na ito ay pinakita, pinost ng Sibak Party List, ang ito po 109.2 thousand within 7 hours. Yan ang ang mga paano ba yan? But anyway, 109.2 hours ang nag-respond dito sa post na to. Ang nag-thumbs up. Nasaan ba yung aking? Within 7 hours ang nag-thumbs up. Bangko. 8,157 thumbs up. Out of 109.2 thousand. Diba? 8,157 ang pabor. Now, dito naman, yan din ang natawa sa kanya, walaan ninyo, within 7 hours, ilan ang natawa? 91,582. Ang pinagtawanan ka, Joel Villanueva. 8,000 mahigit lang ang kumampi sa'yo sa post ng iyong Sibak Party List. Pero ang natawa sa'yo, 91,582. Meron akong isang ipapakita dito mga kababayan. Ewan ko, nasa ano ko yun Ipapakita ko sa inyo to. Ito po. Dismayado. Pakita ko sa inyo to. Itong politika sa Pilipinas to nakaka-disappoint talaga. Ang problema kasi, mag-react lang ko talaga itong pag-flip ni Villanueva, no? Which is, ako, si Mrs. 18 years old na si Mrs. nagsimba sa JL. Pero, ngayon pa lang talaga nakita namin na parang hindi na talaga maganda yung nangyari ba. Doon it's my personal, sa pamilya na ko. Pero sa tingin ko parang it's time na siguro na mag-give Kasi alam naman nila kung gaano ka magnanakaw yung sa kabila na grupo. Di ba? Pero nag-play pa rin. Bakit? Kasi nga takot sa mapriso or ano ba. So may bayag pa si Jinggoy kaysa kay Villanueva. Anong klase yan? Ha? O maraming magalit nito. Yung lalo na sa mga ka-chargement namin o sino man. Pero sa tingin ko parang hindi talaga maganda. Nagturo tayo ng magandang asal. Nagturo tayo na hindi magnakaw. Nagturo tayo ng magagandang gawain. Pero mismo leader, hindi magawa. Yun yung problema sa mga So for me, sa pamilya ko,
I will make it sure na hindi na kami magsimba doon Ayan. dahil sa ginawa nila. Diba? Mas maawa pa kami kung kinulong dahil sa political persecution, pero nag-flip dahil takot. So meaning may ginawa. That's a problem. Bakit ka matakot kung ikulong ka dahil sa politika kung wala kang ginawa na masama, diba? Opinion ko lang to ha. Pero 18 years na si Mrs. dyan nagsimba. Ako Wow. matagal na rin dyan since dumating ako dito. Sinamahan ko yung pamilya ko dyan. Pero sa ngayon, sa pinakita ngayon, parang iba yung ihip ng hangin. Nakita nyo naman kahapon yung 18 Marines, 22 pa nadagdag na. Kung mali-malitang pera. So yun yung problema. So nakita nyo na grabing corruption, nakisabay pa rin kayo sa corruption. Hindi magandang image. But anyway, mali po talaga yung ginawa mo, Senator Joel Villanueva. Mali po talaga. Mali eh. Kasi po, ito po yung sabi mo noon. Ito po ang sabi mo noon. Ito, wala kang isang salita. Sabi nga nila, di ba? Sabi dito, sabi niya dyan mga kababayan, I will always give my vote for the rest of institution being part of majority led by Sen. Alan Cayetano. Hindi pa nagtagal, nagbago ka na eh. So wala ka talagang integrity, wala kang nakita ko po yan mga kababayan, itong nagkakaroon na ng issue sa flood control. Nakita ko yan, may video na naman siya, nagtatatalak siya tungkol sa flood control. Blah, 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 blah. Nagtatatalak siya. Hindi ko lang, alam mo, yung mga video niya, na-save ko, hindi ko lang alam kung saan ko na-save yan eh. So, ano yan? Yan ba ang may integridad? Kasi alam na alam mo, Joel Villanueva, na yun nga ang kasong iwinawagayway sa inyo. Bakit nyo ipinagpalit ang mga kababayan mong naniniwala sa'yo na may integridad ka at mayroon kang isang salita? Pagkatapos, wala pang ilang buwan, bumaliktad ka na. Diba? Samantalang yan sabi mo, I will always give my vote for the rest of institution being part of majority led by Sen. Alan Cayetano. Wala pang isang buwan, poop, bumaliktad ka na. And then after that, marami ka pang sinasabi. Nasabi mo, wala akong kinalaman dito. At lalabanan natin ito. Hindi ko makita yung aking video but na-captured ko yun. I think nakita ko yun sa Facebook. One of these days, pag nakita ko yun, sabi mo lalaban ka, wala pang ilang buwan, wala pang ilang linggo, hindi ka lumaban. Sumuko ka agad. Oh, tapos ito pa. Sasabihin po, klaro po sa atin. Anong sa atin? Sa iyo lang. Kung bakit tayo dinala ng Diyos sa posisyon na ito. Yan pa po ang problema. Ang dala-dala mo, bago ka pa po mag-flip, bago ka pa lumipat dito sa grupo ni Gatchalian na magulo para sa akin, yan ay sinasabi mo na. Ilang araw pa, dada ka ng dada. Salita ka ng salita, pinapaliwanag mo na, hindi mo man sinasabi right away. Pero yung mensahe mo, palipat ka na. Kaya nga bago ka lumipat, ilang araw pa lang bago ka lumipat, nasabi ko na pinili mo ang Diyos ni Bongbong Marcos, ni Malacanang. Hindi ang tunay na Diyos. Kung talaga kasing wala kang kinalaman dyan, at talagang ikaw ay isang pastor at naniniwala ka sa Diyos, ang pananampalataya mo pala'y napakahina. Pagkatapos sermon ka, magtuturo-turo ka ng salita ng Diyos at kung anong dapat gawin. Thou shall not steal, thou shall not this and that. Diba? Tapos ikaw,
kung totoong wala kang ginawang kasalanan, kung talagang hindi ka kasama sa flood control issues. Alam mo naman, di ba, si Lacson pa nagsabi na Bulacan yata ang maraming ghost project. I'm not sure na. So, ayan. Kayong dalawa ni Escudero, mayroon na sana tayong independent majority na handang lumaban, handang i-uncover sino bang mga nagtatakip dito sa mga korap na to. Kasi hanggang ngayon, panay ang sabi nilang kinasuhan si Martin Romualdez, hanggang ngayon hindi makulong-kulong, samantalang si Senator Jinggoy Estrada na sinasabing wala ngang insertion, bakit siyang nakulong? Mas pinili niyang makulong kaysa magpahawak sa lieg. Mas pinili niyang sabihin na ako'y walang kasalanan, ako hindi nagnakaw, wala akong kinalaman dyan. Kaysa naman aminin na ako'y kumuha nga, so ako'y sasama dito sa side na to para hindi ako makasuhan. Ewan ko, yung bang nangyari? Ito, Senator Joel Villanueva, mas pipiliin ko pa siya, dahil nanindigan siya. Sabi niya, dito tayo sa independent majority. Pero ikaw, papikit-pikit ka pa at as if napakalalim ng iyong pananampalataya. Hindi ko alam kung anong pananampalataya mo. Pero mukhang mahina. Kasi, imbes na ibigay mo sa Panginoon kung nagkamali ka man o hindi, bigay mo sa Panginoon, alam ng Panginoon wala kang ginawang kasalanan. So, bakit ka doon kay Marcos pumunta? Pati ba naman ng Diyos, kumbaga bubudulin mo pa? Gamit-gamit mo, dala-dala mo, may Bible ka pa, basa-basa ka, turo ka. Di ba? I'm sorry. Di ba? Kasi ito mga kababayan, ito nga itutuloy ang sabi mga kababayan. Itutuloy ang sabi. Salamat po sa nag-post kay Ibiho Galbot. Sabi niya, Joel Villanueva has been saved by Jesus Crispin Remulla. Alien. Diba? Tandaan po ninyo itong si Boyeng, itong ombudsman, the first thing na gusto niyang gawin ay tingnan yung kaso. Kasi po, kaya nakakasama po ng loob, mga kababayan, si Joel Villanueva, bakit po, noong congressman ka pa lang, kung hindi ako nakakamali, congressman ka pa lang, na-question ka na. Nakasuhan ka na ng malversation ba yon? Tingnan nyo to mga kababayan. Hindi lang po ngayong senador ka, naaakusahan ka ng korupsyon. Bayan, tingnan nyo to. Kaya ko naman inaano to, bakit nung congressman ka pa, naakusahan ka na ng korupsyon? Ngayong senador ka na naman, inaakusahan ka na naman. Pastor ka pa naman. Ito po kasi mga kababayan ay na-dismiss na ito. Natatandaan ninyo si Boyeng Remulla, the first thing na gusto niyang gawin ito ay buhayin. Di ba? Ay na-dismiss na nga. Pero may point dito hindi ko sinasabing buhay pa to Ibig kong sabihin, may point po dito bakit nung congressman ka, inakusahan ka na at inorderan ka pa, mapadismiss ka sa public office. Ngayon naman, senador ka na naman, mayroon na naman akusasyon para sa'yo. So mga kababayan, medyo siguro, tingnan nyo muna ito si Villanueva. Diba? Hindi ko sinasabi Villanueva na buhay pa to Sabi mo nga, na-dismiss na ito. My point is, bakit congressman ka, may akusasyon na sa'yo. Ngayon, senador ka, may akusasyon sa'yo. Ito po. Joel Villanueva, Ombudsman ordered Joel Villanueva's dismissal over 10 million pork barrel scam. Ombudsman Conchita Carpio Morales has ordered the dismissal from service of Senator Joel Villanueva after finding him guilty of grave misconduct, serious dishonesty in conduct, prejudicial to the interest of service over his alleged
involvement in a 10 million pork barrel scam as a party list lawmaker. The dismissal order against Villanueva was approved after the ombudsman found him and 9 others liable for the supposed misuse of his Priority Development Assistance Fund or PDAF allocation in 2008. May point po dito, sinabi ko nga, hindi ko sinasabi na buhay pa to. Ang punto ko lamang po, na congressman ka, naakusahan ka na, conduct serious dishonesty and conduct prejudicial to the interest of service over his alleged blah blah blah. Pwede naman po ninyong i-search ito. Sabi ko nga, na-dismiss na yan. Ang point ko, bakit naakusahan ka na nung congressman ka pa, ngayon naging senador ka na, naakusahan ka na naman. Sige nga. Di ba? Di ba punteriya ka ni ombudsman, ngayon hindi na? Di ba? Wala na. Di ba? Ginaganyan-ganyan sa inyong dalawa ni kakasuhan ko no, itong si Chis Escudero. Ganon din dito kay Joel Villanueva. Di ba? Ganon din dito kay Senator Jinggoy Estrada na wala naman palang insertion yon. Tapos, si Senator Jinggoy, ikinulong na. Pero itong dalawa, malaya. Di ba? Si Martin Romualdez, malaya pa rin. Kasi ito ang sabi nga po ni Senator Alan Peter Cayetano. Hindi ang pagkawala sa posisyon ng aking ikinalulungkot, kundi ang mga nagtutulog-tulugan para sabihin hindi nila nakita ang korupsyon o ang mastermind. Iyan pong sinasabi ko. Senator Villanueva at Senator Chis Escudero, kayo po, kumbaga, ang may somewhat kasalanan kung hindi man po mabuksan ang investigasyon dito sa flood control, kung hindi man po mabuksan o makuha yung mastermind na palagay ko alam na po ng maraming taong bayan. Kaya lang, siyempre kailangan ipakita ang ebidensya. Paano maiipakita ang ebidensya na yung meron na pong 22 ex-soldiers ayaw ninyong harapin? At bakit po si Senator Marcoleta, pag siya nagkaroon ng Blue Ribbon hearing, ang hinahanap niya ay yung mga culprit, yung mga nagnakaw. Bakit sa inyo ang gusto ninyong imbestigahan at gusto ninyong kasuhan ay yung mga witnesses? Yan po ganyan kagulo sa atin dyan. Dahil sa inyong dalawa, baka matakpan na yan. Pero there's no such thing as forever. Sa totoo lang po. O baka naman po ito kasi nga si Joel Villanueva, si Mig Zubiri, hindi po re-electionist yan. Si Lito Lapid, tapos na rin po yan, hindi na rin po re-electionist yan. So baka dito sa ibang ito, at hindi ko naman nilalahat, ay talagang umaasa sila na Noel na sa 2028. Wala nang eleksyon. Dahil nga po, ang ginagawa nila dito ay kaya gusto nilang hawak na nila, wala na tayong 3 branches kumbaga eh. Kasi mukhang Malacanang na ang nagdidiktat lahat eh. Ang House, ang Senado, gano'n na. So ang Executive, gano'n na sila. Isa na lang. So dalawa na lang. May pag-asa tayo dito sa Supreme Court.